flood control project scandal. Ayan, abay, hindi lang yata dalawa pa. Ayan, may dagdag pa nga bang tatlo o apat? Ano ba yan? Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nako, mamaya, now showing tayo sa Senado, ha? Ayan, ang upo na sa Senate Blue Ribbon Committee, ayan, ay ang isa pang magaling na imbestigador ng bayan, Senator Panfilo Ping Lacson. Oras, Bishop Joel Porlares, alas 8:14. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. But, Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Ako po ay handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit ng makaunawa. Nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay walang pinipiling kulay. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may maaring mayambag upang magampanan ang ating mandato bilang kinatawan ng ating pong mga mamamayan. Damdaming Bayan. Wow, mabibigat ang mga pananalita, mahabigan ng bagong House Speaker. Ayan, Speaker Faustino Boji D.
the third. Ayan. Kaya lang itong pagbabago ng liderato sa Kamara po, mahabigan na abay tingnan po natin kung may mangyayari nga ba. Ha? Ayan. Abay baka mamaya mapunta lang dun sa katulad dun sa PDAF. Ha? Yun daw tunay na mastermind dun sa PDAF nung araw. Hindi naman hindi naman nakasuhan. Hindi naman nakulong. Ayan. Pero para kay House Speaker, ayan, ready raw ang House Speaker. Martin Romualdez na humarap sa ICI. Ayan, at sabi naman ng Malacanang, abay kahit na nag-resign na si Speaker Martin Romualdez ay hindi pa rin siya lusot. Ayan, sa investigasyon. Wow, ano ba yan? Na maalam na nga pero may kaso pa rin. Ayan, sabi tuloy nitong si Don Tardesilla, lakay. Ayan, pwedeng special request. Ayan, para tayong FM dito. Para tayong Love Radio tsaka Easy Rock. Ha? Most requested song ngayon. Ayan yung Petula Clark nga. Choose it, win or lose it. Love is never quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not to blame. So kiss me goodbye, and I'll try not to cry. All the tears in the world won't change your mind. There's someone new, and she's waiting for you. Soon your heart will be leaving for the last time. Pretend you are mine, my darling. Kiss me goodbye. Galit tayo lahat po, mahabang galit ang bayan kaya kailangan natin ng pampakalma, di ba? Attorney Romy Macalintal, ayan, para daw music ni Attorney Romy Macalintal sa kanyang programa ayan. Pero ang naalala ko, Attorney Romy Mac, si the late Manong Arta Borjal, ayan, yan ang pinapatugtog ng Arta Borjal nung araw dito sa DZRA. Sabi ko, ano ba itong pinapatugtog ng mamang ito? Ano ba yung sinasabi yung Petula Clark, ayan, Timmy Euro, si ba mga singer na yan? Abay, pagka tumatanda ka pala, mahibigyan nakaka-relate pala tayo, ha? Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Ay talaga, Noy, at dapat yan ay magkaroon na ng kalutasan matapos na ang mga iyan. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ayan, pero hindi po nagtatapos dyan, mga kaibigan. Abay, ano ba ito? Part 3 na ba ito? Ha? Dahil ang Senado po, mga kaibigan, tuloy ang investigasyon. Abay, sabi ng ating bubit na lawyer, Raymond Brad, ha? Abay, andyan pala sa Senado ngayon. Dahil tuloy po ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya lang po ayan, kaya lang iba na ang mamumuno. Pero member pa rin ba si Marco? Ayan, si Senator Rodante Subariaga Marcoleta, member pa rin ba siya ng Senate Blue Ribbon Committee? Ayan,
At naku, sino kaya ang magsasalita rito? May kakanta ba sa Senate Blue Ribbon Committee dahil matapos idawit po mahabigan ang Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada? Abay, sabi ng ating bubit, meron pang dalawa. Pero sabi naman isa pang bubit natin, abay, hindi lang dalawa, baka 4 pa yan. Ganon. Daming Alupit naman ha. Well, abangan natin yung mahabigan kung ano po ang mangyayari. Mukhang sana nga ay magkaalaman na at matapos na itong mga ganitong klase po mahabigan ng pagnanakaw sa kabana ng bayan. Asa na nga ba yung favorite ni Dr. Joe Taruk noon? Oy, parang Joe, ayan, happy birthday in heaven. Abay, 78 birthday pa lang ni parang Joe Taruk. Ayan, pagka may mga nasasangkot sa anomalya noon ang MRS, ayan, most requested song, ayan, mula kay Dr. Joe Taruk, yung theme song ng magaling na singer na si Miss Ai. Tanging ina nyo, tanging ina nyo, tanging ina nyo, ako, tanging ina nyo. Damdamin Bayan. Standby, Raymond at Paas. Abay, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ang wala bang statement ang Pangulong Marcos after ng madamdaming pag-uusap nila ni Pinisan? Ayan, ang resigned House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero totoo ba ito, Miss Letna? Ang Pangulong Bongbong Marcos pupunta sa mga biktima ng sunog? Uunahan pa ang ating operasyon tulong, ha? Abay, magdadala ba, magpapain ba siya ng lugaw doon, ha? Ayan, dadalhin ba yung housing SAR? Sino nga ba ang housing SAR ngayon? Si Aliling ba yun? Ayan. Ano nangyari sa mapabahay natin? Naku, Diyos ko, ang dami mga nawala ng tahanan dyan po sa Tondo, Manila sa nangyaring sunog. Ang Pangulong Marcos ay magpapaluga ba niya na Miss Let? O gagayahin si Senator Bongo, ha? Siya ba ay mamimigyan ng sapatos? Ayan, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos nga ay pupunta. Kasama ba si Yorme? Ayan, Yorme Isko. Ayan, kasama ba si si Little Mayor, ha? CBC. Ayan, arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kukumustahin nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasunugan sa Tondo, Maynila. Bibisita ang Pangulo sa Happy Land at sa 3 evacuation centers, kabilang ang Antonio Villegas Vocational High School, General Vicente Lim Elementary School at Barangay 105 Covered Court. Napag-alamang aabot sa higit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng malaking sunog sa Happy Land na tumagal ng 10 oras noong weekend. Inaasahang maghatid ng tulong si Pangulong Marcos sa mga nasunugan at aalamin kung ano pa ang pangangailangan ng mga ito. Pero bago yan, mauunang pumunta na kay si PBB sa DSWD Walang Gutom Kitchen sa lungsod ng Pasay ngayong umaga. Ang Walang Gutom Kitchen, ang kauna-unahang food bank at soup kitchen sa bansa kung saan maaaring i-donate ang sobrang supplies ng mga restaurant. Nagbibigay ito ng libreng pagkain sa mga nagugutom. Lakay? Ano yan yung, sa mga restaurant? Kamo yung mga tira sa restaurant? Hindi siya mga tira, Lakay. At yung mga ilang supplies. Yung iba ay nagpo-provide talaga nung sinusobrahan nila yung luto tapos dinodonate dito sa Walang Gutom. Ano daw ito, Lakay? Dati umaabot sa 600 meals kada araw. Kahit lahat kasi na nagugutom pa pumunta dito, sabi nga nila, minsan mga construction worker, mga low income, ganyan na walang pambiling pagkain. Saan yan, Miss Let? Alam mo, dati merong ganyan sa sa Quiapo Church, ha? Ayan, dati may nagpapalugaw dyan tuwing hapon Ayan, sino ba yung parish priest dyan nung araw sa Quiapo Church? Natigil na yon. So, eto sa Pasay naman. Saan sa Pasay? Dyan sa Pasay, Lakay. Saan? Teka lang, hindi ko makita kung
building ito lakay dyan sa building Pasay. ba? Ayan. Pero alam ko, oo, hindi ko alam kung mayroon na rin sila kasi plano itong dalhin sa buong bansa. So, hindi ko lang sigurado kung saan pang mga lugar mayroon na rin ito. Pero ito ay sinimulan lakay December last year, dyan nga sa Pasay. Ba't di natin nakikita? Ba't di natin alam yan? Sana alam yan. Meron lakay. Ganun ba? Meron. Hindi kasi nga matagal na ito. Lagi itong ibinibida ng DSWD. Ganun ba? Ba't di kinukento ni Secretary Rex Gatchalian yan? Si Manang Irene Dumlao, ha? Kinukwento na. Ganun ba yun? Kasi sa mga, programa ng, kasi nga walang gutom. Ayan, kasi pag, di ba, kadalasan kapag nagsisurvey, ayan, mataas pa rin yung bilang ng mga nagugutom. Isa ito dun sa mga programa lakay. Aba siguro para ramdam, alam ng taong bayan, ayan, dyan sa maraming tao, ayan, sa mga, ayan, dyan sa Baclaran, o kaya dyan sa may Quiapo, ayan, sa Cubao, ganyan yung maraming taong hindi yung dadayuhin pa, pupunta dyan, pamasahin na lang, di pangkain na lang, di ba? Ayan na siguro sa mga sa mga accessible, may yung mga yung hindi mo kailangang dayuhin pa para makain ng libre. Dapat dun sa mga mga bus terminal o kaya MRT, LRT, ayan mga dapat paglagyan yan, Manang Let na. Oo, lakay ito ay hindi naman palaging ganun, pero may mga lugar na rin sila na dinidevelop para nga mas maraming lugar yung mapagtayuan itong walang gutom kitchen. Sana maraming lugar yan. Ayan, hindi natin masyadong Anyway, sige, mapuntahan nga yan kung masarap yung pagkain dyan. Makalibre. Anyway, so, anong oras pupunta ang Pangulong Marcos sa Happy Land? Ayan, magiging happy ba ang mga Tondo sa pagpunta ng Pangulong Marcos? Sana maging happy sila lakay dahil syempre naman yung bisitahin ka ng presidente at alamin kung kumusta yung kondisyon ninyo, ano yung mga pangailangan. Syempre siguradong pakikilo sila lakay ng presidente ang makaukulang ahensya para matulungan sila. Alas 12 ngayon tanghali lakay dahil nga mauuna yung sa Pasay ng alas 11 ngayong umaga. Ayan na pa, mag-branch muna sa Pasay. Tapos manananghalian sa Tondo. Abay, parang kampanya, ha? Ayan. Nakikita natin yung mga ganitong Miss Rat, campaign period pero tapos na election, pero ginagawa ng presidente yan, ha? Abay, maganda yan. At ginagawa lang kayo ng presidente ito kadalasan kapag yung mga pagkatapos ng baha, 'di ba, matatandaan mo bumibisita siya. Pero ngayon ang laki kasi sunod dito sa Happy Land lakay, 'di ba? Higit 2,000 pamilya yung apektado, kaya nga 4 yung evacuation centers. Ayan, kaya lang sabi ni Kuyang Humubono Boy Pique, ayan, dapat ang Malacanang, ang presidente makipag-tie up sa DZRH Operation Tulong. Ayan, si Lugaw Queen, ayan, si Miss Marieta Binauhan para mas lalong ramdam. Ayan, pero maganda yan. Sana tuloy-tuloy yan. Actually, kay ito pagtutulungan ng public at private. Kaya nga marami yung nagvo-volunteer din para magluto at para magbigay talaga ng pagkain. Kaya nga sabi ng DSWD na kaya hindi ito mga tira-tirang pagkain. So talagang niluluto para dun sa mga nagugutom. Okay lang na tira-tirang pagkain kung mga buffet naman dyan sa Soler. Ayan. Dyan sa Okada, di ba? Mga ganyan. Mga sugtong. Conrad's Hotel, mga ganon. Shangri-La, ayan, actually nasasayang mga, nga pala, ano nangyari din sa proposal na ganyan, ang dami natitirang pagkain sa mga 5-star hotels, mga bigit, tinatapon lang yan, ayan. Anyway, ang concern naman kasi rin, baka daw mamaya may mapanis doon, sisihin pa sila, ayan, piliin yung lakay. Pero ang isang nga sa layunin to, para na iiwasan din yung pagkasayang ng pagkain. Sinabi mo yan, okay nga Rod, ayan, anya ba si CBC? Ayan, si Little Mayor, ayan, kasama ba si Yorme dyan sa Tondo ngayon? Teritoryo ni Yorme Isko ito. Inaasang makakasama lakay sa pagbisita ng presidente. Siyempre si
Manila Mayor Isko Moreno. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Good morning, lakay. Ito si Letter Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Let at Apo Presidente. Ayan, abay maganda po yan pero baka pwede po natin unahin yung Apo. Yung mga Kadiwa Centers, abay hindi pa ramdam yung Kadiwa Centers, Apo Lucas Bersamena. Abay sino ba nangasiwa ng mga Kadiwa? Ha? Ayan ang dapat paramihin. Ayan, katulad ng ginawa ng dating Pangulong, actually project yata ni Mrs. Imelda Marcos nung araw yan. Ayan yung mga Kadiwa Centers. Ayan, yun ang kailangan nating maramdaman. Damdamin Bayan. Pero ang Philippine National Police, paigtingin daw ang seguridad akala ko sa rally sa linggo sa September 21. Ayan, paigtingin ang seguridad sa BARM kasunod ng pagpapatigil sa redistricting ng probinsya ng Sulu. Abay, isa lang kakausapin dyan si Governor Sakurtan dyan tapos ang problema. Ayan, good morning Gov Sakur. Ayan, namimiss ka rin ng mga mga taga coffee shop ng EDSA Shangri-La. Ayan, assalamualaikum warakmatullah. Ayan, isa lang kako sa Sulu ang problema diyan kaya lang kasi humiwalay na ang Sulu sa BARM kasi yung mga leader naman kasi ng parliament ng BARM abay yung mga taga MILF. Sabi ni Sakur, Governor Sakur, sinono, pinabayaan ang mga, nakalimutan ang mga tausog. Damdamin Bayan. Arrest number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel, wala si Edniel? Sige, balikan natin yan bukas. Damdamin Bayan. Stand by, Brad. Ito ang masaya po mahabigan ang Senado, Ayan, ang Senado po mahabigan na antabayanan natin, Ayan, dahil iba na ang mamumuno sa mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control scandal. Ayan, ang investigador ng bayan, ang Mr. Expose. Ayan, abay Senator Panfilo Ping Lacson. Balikan natin si Edniel Parosa. Edniel, please come back. Edniel. Lakay, paigtingin pa nga ng Philippine National Police ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasunod yan ng pagpigil ng Korte Suprema sa pag-reallocate ng 7 parliamentary seats na orihinal na ibinigay sa Sulu. Ayon kay Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Rotatis Jr., handang hanay na magsagawa ng focused operations kontra sa mga private armed groups at iba pang individual na mananabutahay sa kapayapaan ng BARM. Hinigpitan pang paghamda sa eleksyon kahit una nang sinabi ng Commission on Elections so tigil muna ang kahit anong preparasyon dahil sa sinabi ng Korte Suprema. Aminado si Rotatis na volatil o pabago-bago ang sitwasyon sa Bangsamoro Region. Tuloy rin ang umiiral na gun ban sa rehiyon sa kabilangan ng paghinto sa preparations ng COMELEC. Una na iginit ng poll party, nahihingi pa sila ng linaw sa naturang hatol ng kataas-taas ang hukuman. Samantala, lakay mula sa balita sa Campo Crame ay unti-unti lang nagtitipon dito sa harap ng Camp Aguinaldo itong mga miyembro ng United People's Initiative para ipanawagan naman ang anilay pagligtas sa gobyerno at pagsara sa Kongreso. Ilan sa kanila nagpakilalang mga dating nasa hanay ng kasundaluhan. Kaya pagkalampag nila ngayon sa liderato ng Armed Forces of the Philippines, kumampi sa taong bayan. Pero kung mapapansin, kakapiranggot pa lamang itong mga narito sa harap ng gate 3 ng AFP headquarters, tapat ito ng EDSA. Nagpalipas sila ng gabi rito at inaasahang lalawan overnight, pa nilang kasama mamayang alas 9 ng umaga. Isa sa kanilang target lakay ay direktang magbigay ng liham o sulat kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Pero mamaya ay saka pa lamang natin malalaman kung paano nila ito isasagawa sa kanilang magsisimula pa lamang na programa. Mas marami ang pwersa ng pulisya rito. Nakikita natin itong Civil Disturbance Management Team ng Quezon City Police. Nakabantay rin ng MMJ Metro Base pero hindi pa ito nagdudulot ng disruption sa lagay ng trapiko. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Ayan, ang sabi ng Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga bagong promote na AFP officers. Ayan, ang sabi niya ay be loyal to the Constitution. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Di na ba naririnig, tinig ng bayan na galit, himig ito ng Pilipinong di muli palulupig, dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aaral, at mga pusong nagtindi ay magliliyak. Ikaw ba'y makikibaka at hindi matutuwag? Nagisingin ang mga panatikong bihit mulan, kasinungalingan labanan hanggang mahuwag. Naririnig na po nila. Ayan, kaya ito po ay nagkaroon na ng mga pagbabago ng liderato at meron ng investigasyon at meron ng mga nakakasuhan. Hintayin na lang natin yung makukulong. Standby, Raymond at Paas. Abay, mukhang andyan na, mukhang starring pa rin dyan sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Hearing ang pamilya Diskaya. Ayan. Mukhang andyan na ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayan. Attorney Cornelio Samaniago Jr., sir, andyan ka na ba? Standby, Raymond at Paas, manang Milky Rigunan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Aba, Justice Apo, ayan, Sama Gaerlan. Ayan, huwag kang mag-alala, Judge Felix Reyes. Ayan, huwag kayo mawalan ng pag-asa, ha? Commissioner Beda Epres. Ayan, Justice Lopez. At, si Kim Henares. Ayan, si Madam BIR Commissioner Kim Henares. Ayan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Oras mista, General Edwin Ernie, ganap na alas 8:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balit. Damdamin Bayan. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig sa atin ngayong Thursday, September 18. Good morning! At just maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. Ilang days before 98 Christmas. days Lakay bago magpasko. You're so cutie today, Sister Yes! L. Alam mo, Lakay, gusto ko yung damit ko ngayon. Ganun ba Kasi may yan? nakalagay, alam mo kung Ano nakalagay. nakalagay? 90s baby. Oh, 90s, di ba? 60s Oh, ka? grabe ka naman. Grabe ka naman sa 60s. Baka ikaw yun. Bastos eh. What's your language? Pero Lakay, abangan natin dahil may hearing mamaya Ay, sa oo. Senado. Inaabangan natin dahil ngayon ay of course ang chairperson si Senator Ping ng Lakay ng Senate Blue Ribbon. So abangan natin mamaya. At pati mga senador, kinakabahan ni Oo, nervyos, Lakay, Sister kasi L. mukhang mayroon tayong Ay, maririnig na mga oo. pangalan. Alam mo, Lakay, ang dami nagme-message sa akin kahapon. Kung sino yung dalawang senador. Sabi ko sa kanila, hindi ko alam, hindi sinabi nila Kay. Secret daw muna, sabi na ating bubit, hayaan natin ang Senado na magbanggit. Ayan. Yes, sila na, bahala na sila. Di na lang natin alam kung si Senator Ping Lacson ang magbabanggit o meron siyang pakakantahin. O baka yung kakanta. Parang sino yung kumanta sa Senado? Si Bryce. Ayan, si Bryce. Ayan, malay natin, baka may kakanta rin katulad ni
District Engineer Bryce Hernandez. Ayan. Assistant District Engineer lang yata siya, Lakay. Hindi, naging District District siya. Engineer ba From siya? Assistant District Engineer. Nung ma-promote yung kanyang ninong, yung bossing na si Alcantara. District Engineer Herme Alcantara, promote ni Secretary Bunoan na maging RD. Ayan. Dito sa Region 4. Ayan. Oo. Ayan lang bago pa ma-implement, ayan lumutang na, ayan dumaloy na, bumahana ang mga iskandalo, ayan hindi na natuloy, ayan. Standby Raymond at Paas, nako, masaya ang Senate hearing ngayon. Pero alamin mo natin ang report mula kay Giselle Ricafort. Nako. May protesta ba ang mga jeepney drivers? But hindi sila maramdaman. Ayan, paano mararamdaman kasi hati-hati din sila. No. Pero Lakay, mayroong... Hindi rin nagkakaisa. Ayan. Oo, kasi kanya-kanya ng Lakay hinanaing. Tapos yung iba, hindi na lang kami magkikilos protesta. Ayan, maaga yung patikim ni Raymond at Paas. Ayan, early riser, ayan, early birds. Early birds. Sino yung mga early birds na yan? Senate Blue Ribbon Committee, ang mag-asawang Pacifico Carly Diskaya. Ayan, ewan lang kung hindi na high blood, hindi bumaba ang blood sugar ni Madam. Ayan, Madam Sara Diskaya. Ayan. Nandun ba si attorney? Abay, siyempre, andyan yung kanilang abogado. Ayan, ang matikas, ayan, ang poging-poging attorney Cornelio Samaniego Jr. Ang maraming fans ngayon. Ayan, Mary, ayan, morning, ayan, Shalom, ayan. O nga pala, attorney Cornelio Santiago, Santiago tuloy, attorney Cornelio Samaniego Jr. Ayan, abay, sabi ni illustrious potentate, ayan, Dong Mendoza, ngayong Huwebes, simula ang ceremonial ng Shriners sa Puerto de San Juan, La Union. Sa ating mga nobles, mga novices pala. Ayan, abay, kumusta kayo dyan, Abay, forever blowing bubbles. Asan yung... forever blowing bubbles natin, wala, O sige, mamaya, si Raymond at Paas muna. O sige, si Raymond nga muna, Ayan, patikim muna sa unang upo ng Senator Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Andyan na, ayan, early bird, ang Pacifico Carly Diskaya. Alis number 28. Si Carly Diskaya ba... Di ba pinagsuot ng bulletproof vest? Oo nga, kasi marami din siyang pinangalanan, Lakay di ba yung mga mga endangered species na? Endangered? Paubos na. Grabe kayo sa paubos na. Kasi si endangered species di ba? Literal na endanger. Di ba sinugod yung bahay niya? Ayan. Kasi syempre galit ang taong bayan na kayo At mas maraming galit ngayon kay DOTR Secretary Vivencio Dizon. DPWH na siya Kaya naka-bulletproof na rin. sabi siguro, ito, kung sino-sino talaga yung mukhang walang sasantuhin to. Tapang-tapang ng Secretary Vivencio Dizon Ako yung Robert Saluta, ano ba ang ano ba yung pinakamatinding bulletproof ng sasakyan, Ipahiram na kay Secretary Dizon. Wag na mga bulletproof dito kay Secretary Dizon. Ang kailangan nito ay bomb-proof. Yung hanggang ilalim Lakay. Yes. Alam mo may slogan ni Kuyang Berusipul Robert Saluta sa kanyang mga ginagawang bulletproofing, Sister L. Ano ang kanyang sikat na tagline? Sa Saluta Bulletproof and Company. Ayan, binomba ka na, buhay ka pa. Aris number 28, Brad, ano ang latest sa Senado? Raymond at Paas, please come in. Mayor, Sister L, early bird nga si Ginoong Pacifico Carly Diskaya ng St. Gerard Construction. Kasama yung kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego Jr. dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong umaga. Hindi natin nakita dito si Mrs. Sara Diskaya
ang ating napagalaman ay merong liham na ipinadala sa komite, ngunit kung ano yung laman nun ay yun ang ilalahad mamaya sa pagsisimula ng hearing. Iba pang mga dumating na mga opisyal, yung mga dating taga-PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board, sila Dr. Pericles Dakay, si Arthur Escalante at yung controversial na si Engineer Ernie Bagaw ng EGB Construction na napakarami umanong mga nakuhang mga flood control project mula 2022 hanggang 2025 habang siya ay opisyal ng PICAB. Ilan din sa may mga opisyal na din dito pero hindi pa bumababa dito sa kanilang kinaupuan kahit hindi natin makita yung mga tag nila. Senator Erwin Tulfo ang kauna-unahang dumating din para maghanda dito sa pagdinig na ito dahil ito na, Mayor at Sister L, ang ika-4 na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit doon sa 3 nakalipas na hearing ay sa pamumuno pa dati ni Senador Rodante Marcoleta at ngayon, pang-4 na hearing ay pamumunuan na ni Senador Ping Lacson. Raymond, dapat kasama pa rin dyan sa committee si Senator Marcoleta para may continuity. Ayan, di ba? Para pag kami makaligtaan ang chairman, Senator Ping, at least pwedeng i-remind ni Senator Marcoleta. Miyembro siya. Kaya inasahan natin na darating din siya dahil siya nga yung nagpasimula ng pag-iimbestiga nito. Limitado lang yung bilang ng mga contractors na inimbitahan ngayon, Mayor. Yan, yung Wawaw, yung WJ, na yung Mina Jose, na sinasabing ito yung tagadala. Ayun, nabanggit na tagadala daw ng something that cannot be denied. Ayan. Yun daw yung tagadala ay ng kung ano man. Obligasyon, Raymond. Di ba sabi? Yun, yung obligasyon. Siya yung tagadala ng obligasyon at nakita nga lately daw na nagpunta dito sa Senate, kaya inimbitahan dito. Hindi ko matiyak kung asawa din niya yung may-ari ng WJ Construction. Siyempre, yung... Teka, Raymond, yung Mina ba, yung sinasabi itong si Tonyo tsaka si Jerry kanina, nung bang pumunta sa opisina na isang senador, may dala bang obligasyon? Yun nga yung tinitignan, Mayor, kung may bit-bit ba dahil mukhang ni-review nila Senator Ping yung CCTV CCTV footage kung meron bandala or talagang pumasyal lang dito sa Senado. Nabura na daw yung yung portion na yun binura, in-erase. Ayan. Di ba pwede ma-retrieve ba yun? ay malalaman natin Mayor kung paano. Pag CCTV, alam naman natin, Mayor, pag nawala, wala na dyan as in ganun ba? Pag nabura na, wala na. Talagang hindi na, hindi ko lang alam kung may technology na sila ngayon. Kasi di ba sa atin parang 1 month lang yan na pag natapos yung isang buwan, palit. wala na. Murahin na. Palit na naman. Hindi ko lang alam kung may paparani sila na pwedeng mas malaking storage para yung the previous month, pwede pa ring ma-retrieve. Gaya ng mga text messages na ipinakikita nila Bryce Hernandez na 2022 pa screenshot kasi yun naka-preserve pa. Kinunan. Naka-preserve. Naka-preserve yung mga kanya. Wala pa, hindi pa sila inaakyat, lalo si Bryce Hernandez nandito lang naman sa ilalim at yung mga dating mga tawag ni Senator Ping ay mga BGC boys. Ayun na. Tama, ito na may monitor na dito. Inakyat na rin pala si Engineer Bryce Hernandez. Nandyan na si kakanta ba siya uli? Siya ang kumanta ng 2 senador. May babanggitin pang 2 uli. Kaso babanggitin niya ba? Nasa Senado siya. Hindi, iba na. Senator Ping na ang Sabagay, Senator Ping na. Baka sabi niya, sige, okay na ako rito. Kung sabi ni Senator Ping, sige, sagot kita. Ayan, gusto mo sa PNP ka. Dumating na rin Senator Ping Lacson na Mayor, naghahanda na. Halos puno na itong... Alam mo, Raymond, hindi yata ang mga contractors at saka mga DPWH officials ang ninenervous Ilang senador? Baka mapangalanan
Daming ang kinukuyog ako ng tanong dito kahapon, Lakay. Sino daw yung dalawa? Sabi ko, hindi ko alam. May tanong ko doon sa bubuit kung sino yung bulong. Sabi ko, ako nga, di ko na sinasagot eh. Pero Lakay Raymond, anong oras inaasahan natin mag-start yung hearing? In 2 minutes. Alas 9. Mag-start. In-announce na ni Senator Ping, in 2 minutes, please settle down. We will start the hearing, sabi niya. Senator J.D. Ejercito, nakita ko na rin dito. Dumating na at saka yung iba pang mga inimbitan, si LTO Chief Vigor Mendoza. Nandito dahil... yung mga gumamit na lisensya. Yung mga ginamit nilang mga lisensya. At saka... Ayun, si Bryce parang nakikita ko, hindi ko alam kung dumating na yung ibang mga BGC boys dito na inimbitahan. Ito nga, may kausap mo kahapon yung mga luxury cars naman ng isa pa. Ayan. Yung Sims, ayan. Biglang sumikat sila dito sa amin. Ayan. Hindi lang mukhang tinalo mga Diskaya, mga 40-50 ang sasakyan. Akala ko nagpatago rin eh. Walang kung saan nakatago na. Ayan. Anyway, sige, proceed, Raymond. Ayan, tabayan na lang natin, Mayor, yung pagsisimula, itong hearing na ito, inulit natin, ika-4 na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Abangan mo yung love letter ni Madam Sara. Ayan. Kung ano yung magiging lalamanin. Ayan. Secretary Dibencio Dizon dumating na rin. Dyan na. Ano bang sasakyan ng yung kayong sasakyan bomb-proof kaya yan Papairamin doon ng kaibigan nila kayo. Nagre-reklamo ang secretary, di ba? Ang payat-payat ng Secretary Vince Dizon. Wala na halos tulog. Hirap daw isara yung yung sasakyan. Sa bigat. Ang kapal yata ng bakal. Ito na, Mayor, nagsimula na ang hearing dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinukpok na ni Senator Ping Lacson at pinapatawag na kailangan lang i-identify kung sino-sino yung mga guests na dumating, Mayor at Sister Ed. Biro mo, simula ka, di pa ka nagko-commercial, Kailangan daw natin naka-live. Ayan na. Okay, sige, proceed. Number 1, Senator Ping. Here. Live po mahabigan sa Senate Blue Ribbon Committee sa pawanan ni Chairman Senator Ping Lacson. In the order of arrival, Mr. Chairman, number 1, Senator Pangilinan. Number 2, Erwin Tulfo. Number 3, Senator Aquino. Number 4, Senate President Soto. Number 5, Senator Ontiveros. Number 6, Senator J.V. Ejercito. Number 7, Senator Marcos. Number 8, number 9 is Senator Marcoleta. That is a order of arrival, Mr. Chair. Thank you, Director General Kimbo. This hearing is a continuation of the motu proprio inquiry in aid of legislation conducted by this committee on the anomalies surrounding flood control projects and the 2 privileged speeches delivered by this representation entitled Flooded Gates of Corruption, Parts 1 and 2. In addition, this inquiry also covers the privileged speech delivered by our esteemed colleague, Senator Erwin Tulfo, on Tuesday, 16 September 2025, regarding the irregularities in the Philippine Contractors Accreditation Board, or PICAB. Let there be no mistake, this committee does not view any parallel efforts, such as privileged speeches or investigations, as a form of intrusion or competition. But rather, these initiatives must be treated as complementary efforts toward a singular goal: to safeguard the public trust and to protect the interests of the Filipino people. That said, as chairman of the committee, let me set the guidelines for an orderly proceeding. First, we will strictly observe the 5-minute questioning by each committee member. Such 5 minutes will not include the responses of the resource persons. Should there be interjections from any member, the same must be related to the preceding question. Interjections will also be limited to 1 follow-up question
or clarification. Otherwise, any additional interjection shall be deducted from the time allotted to the original interpellator, who may opt to reclaim his or her time. Second, I want to remind all our resource persons of Section 5D, Article 6 of the Rules of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, or Blue Ribbon, which reads, Section 5, Examination of Witnesses, Paragraph D, at every hearing, public or in an executive session, the witness shall be accorded the right of having a counsel of his own choice. The participation of counsel during the course of any hearing and while the witness is testifying shall be limited to advising said witness as to his legal rights. Counsel shall not be permitted to engage in oral argument with the committee, but shall confine his activity to the area of legal advice to his client. Relatedly, during the hearing in the House of Representatives last September 9, 2025, some very serious accusations were hurled against two of our colleagues, namely Senators Jingo Estrada and Joel Villanueva, by former OIC District Engineer of Bulacan 1st District Engineering Office, and to accord those accused their basic rights to address such accusations and confront their accuser, the chairman will give them that opportunity in this hearing. In this regard, we invited the owners of WJ Construction, Mrs. Mina Elampara Jose and Warren Jose, to shed light on the issue at hand. Furthermore, we will have a short 30-minute lunch break starting at 12 noon, so I will advise against serving lunch here at the session hall. With that, let us proceed. Director General, please recognize the resource persons invited today, and thereafter kindly administer the oath to those who have been invited for the first time in this inquiry. Director General. Yes, sir. I will hold it for you, my classmate. Mr. Chairman, permission to proceed. From the Department of Public Works and Highways, Secretary Vivencio Dizon. From DBM, Department of Budget of Management, Undersecretary Rolando Toledo, and Assistant Secretary Mary Ann de la Vega. From the Department of Justice, the Secretary is supposed to be represented by Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, but as of the moment, he's already there. From the PAGCOR, they are represented by Assistant Vice President for Gaming, Licensing and Development Department. Also, Attorney Matthew David. From the BIR, we have Assistant Commissioner James Roldan. From the Land Transportation Office, Assistant Secretary Vigor Mendoza II. From the Philippine Contractors Accreditation Board, Dr. Pericles Dakay. Engineer Arthur N. Escalante and Engineer Ernie Bagaw, both from PICAP. Of the contractors, we have Mr. Mark Alan Arevalo, Wawaw Builders, Sally Santos, SYMS Construction Trading, Robert Imperio, IM Construction, Mina Elampara Jose, WJ Construction, Pacifico Discaya, St. Gerard General Contractor Development Corporation. We also have the former district engineer of DPWH Bulacan 1st District, Engineer Alcantara had confirmed that he will attend. I don't know if he is arrived. Engineer Bryce Erickson Hernandez, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Engineer R.J. Domasig and Engineer Merg Haron Laos. Undersecretary, I've been given a note that Undersecretary
Janet Abuel from DBM is also here. That is all, Your Honor. Mr. Chair. I will ask. Mr. Chair. For a while, Okay. we will just administer the oath to those For those who are here for the first time, kindly stand and raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seats. Well, it's a pleasure of Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. In the agenda, I can see that Yusek Maria Catalina Cabral was invited, but I don't see her in this room, Mr. Chair. Why? May we hear from Secretary Vince Dizon? Mr. President, Mr. Chairman, good morning po sa members ng Blue Ribbon Committee, honorable members of the committee. I think for former Undersecretary Cabral, I just want to inform the body that I officially accepted the courtesy resignation of Undersecretary Cabral 2 nights ago. And I believe, Mr. Chairman, that I think she wrote a letter. No? She informed me by message late last night that she had written the committee to inform her of that, to inform the committee of her of the acceptance of her courtesy resignation, and thus I think requested not to attend. But of course, even if she is now just a private citizen and no longer part of the DPWH, I'm sure if the committee will require her to attend, she still must attend. No? But now no longer as a official of DPWH, but as a private citizen. Thank you, Secretary Dizon, for the information. Mr. Chair, I don't think her resignation will still help from her responsibility. There are personal questions that we need to ask her. More particularly, Mr. Chair, your own expose, I still recall in your last privilege speech, her text message to Senator Soto is very damning. I mean, it is something that we need to properly process. It is something that is probably within the heart of the system of DPWH. So kahit na mag-resign po siya, it will not matter to us. There are personal questions that we need to ask. Salamat po. And the chair agrees. So if there is an motion to issue a subpoena and or subpoena duces tecum, then we'll put it into a vote. Yes, Mr. Chair, I move that former Yusek Cabral be still invited to appear before this committee. Invited or issue a subpoena? Or issue a subpoena. Better, Mr. Chair. Any objection? I second the motion. Properly seconded. So ordered. Mr. Chairman, if I may po, just to... Yes, please, consistent with this po, we have also made public that while former Undersecretary Cabral is no longer with the DPWH, we have been very clear in the new leadership of the DPWH that this does not in any way stop us from continuing our internal investigations on finding out who should be liable for the clear crimes that have been committed against our people. So we will continue that investigation regardless of whether she or any others will no longer be part of the DPWH. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Some administrative announcements. Secretary Dizon and the AMLC representatives present here asked the chair to be excused by noon time. So if there are questions that will be addressed to them, kindly ask the questions before 12 noon. Thank you very much. So Senator Pangilinan is recognized. Mr. President, I just conferred with the Vice Chairman. We are exchanging slots. He will go first and then I will follow. Chairman of the committee is recognized. Thank you, Mr. Chairman. As Vice Chairman of this committee, let me state at the outset, this investigation would not have been necessary had the concerned agencies simply did their job. The truth is they did not. What we see is negligence
if not outright complicity, that allowed this flood control anomaly to thrive. Nobody lifted a finger. Nobody fulfilled their mandate. Nobody cared. As if corruption has already become the norm in this country. Or is it not? Is it? Is corruption normal in this country? This is what this hearing is all about, to come up with a law so this will never ever happen again. Let me start with the GPBB. Are you here? The Government Procurement Policy Board? Can you come forward, please? I have some questions for you. Yes, please, kindly come forward and take your seats. Na-administer na sila. Hindi pa, sir. Classmate, seatmate. Hindi, dito na lang, wala ka sa mabusin. Oo, sige. Oo, kaya na. And also, do we have the representative from the Bureau of Internal Revenue here? Committee Secretary? Yes, Mr. Chair. Thank you. Kindly stand and raise your right hand. I already have. Okay, thank you. All right, thank you. Please proceed. Can you identify yourself, please? Resource person. Good morning, Mr. Chair, honorable members of the committee. I'm Maria Ginesha Rivera Guillermo. I'm actually the officer in charge of the Government Procurement Technical Support Office. I'm as well as an appointed Deputy Director General, Your Honor. All right. Based on the data, Mr. Chair, from the Philippine Center for Investigative Journalism, among the top 15 contractors that have been named by the President, the following had a poor, unsatisfactory contractors' performance evaluation. Tama po ba? Nagbigay po kayo ng ilan? Tama po ba itong report ng PCIJ, itong SunWest, Legacy, EGB, Equiparco, MG Samidan, LRTK Builders, ay ilan lamang at High-Tone at Real Road Edge, ay ilan lamang sa mga kontratista na may poor or unsatisfactory contractors' performance? Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honor, the CPES report or the Contractors Performance Evaluation System report bears those po as the unsatisfactory po na rating nila sa CPES. Just to clarify, if I may, Your Honor, Mr. Chair, the CPES is posted po sa GPPB website. However, this is being provided po by the CIAP po. And it's part of our mandate to be providing this po as part of our transparency measure with respect to government procurement. So totoo po ito, yung report na ito pong 8 contractor na ito out of the 15 that were named, meron po silang poor unsatisfactory performance. Tama po? If we, Ma'am, just say tama or hindi po tama. It bears, yes, Your Honor, it's in the report po. All right. Now, my next question, what do you do pag meron po mga unsatisfactory na mga report na ganitong contractor? Ito po ba ipopost lang ninyo? Hindi nyo pa bibigyan ang DPWH, ang PICAB na report na at pagkatapos po, correct me if I'm wrong, pag may mga ganito po poor performance, di po ba bina-blacklist po ninyo ito? Tama po din ba itong report na natatanggap ko? They're blacklisted? Mr. Chair, Your Honor, may I clarify po that the CPES report is prepared by the CIAP. Okay. And then the CIAP is actually having a lot of CIAP implementing offices, which of course they have to accredit. One of which is meron po ang DPWH na tinatawag po nilang CPES unit po, implementing unit. So they do this, the report is coming from them, it's being consolidated and given to the PDCB, the Philippine Domestic Construction Board. And then, binibigay po yun na copy sa amin, sa GPPB TSO, as part po, kaya po pinopost din po namin yon. Ngayon po, when it comes now to the rating, we do not do the blacklisting because this is
the part po yan ng procuring entity. Now, if I may explain further po, what's the purpose of the CPES rating insofar as the procurement law is concerned? Under RA 9184 po, before this is only being looked into kapag ka-part po siya ng submission to support po yung single largest completed contract ng isang contractor. Meaning po, kapag magbibid po sila, yun po ay hinihingi as part po ng SLCC, yung sinusuportahan po niya. Pero, hindi po yun automatically na tinitingnan kasi kung halimbawa nag-submit din po yung ating bidder ng notice of yung acceptance, then our certificate of final acceptance, then that is only an alternate, an option po yung CPES. But under now sa ating procurement law, NGPA, tatlong bagay na po na ginagamit na po yung CPES. Although even under RA 9184, it's already basis for blacklisting. But the blacklisting is at the end po yun ng procuring entity. So, that's a ground po for blacklisting under even RA 9184. Now, under RA 12009, it's now being considered as one of the ways to determine po yung eligibility, capacity po ng ating subcontractors. So, nire-require na po yun as part of the submission if there would be any subcontractors. Number 2 is the same pa rin po as supporting document din po siya ng single largest completed contract, pero hindi po siya yung automatically option po siya kasi kung nakapag-provide naman po yung ating yung bidder for that project ng kanyang certificate of final acceptance, then they are able to no longer look into the CPES. Pero third, which is also very strengthened under RA 12009, is the requirement na yung CPES po could be the basis for blacklisting. But as I would emphasize, it's not GPPB Technical Support Office nor even our GPPB who's doing the blacklisting, Your Honor, Mr. Chair. So kayo nga ang nagba-blacklisting? No, Mr. Chair. Sino po ang nagba-blacklisting sa mga kontraktor na ito na may poor unsatisfactory performance? It would be the procuring entity. It would be the agency, Mr. Chair, Your Honor. You mean to say the DPWH, is that correct? Yes, Mr. Chair, Your Honor. All right. Thank you. Let me go to the Department of Public Works and Highways. Mr. Chairman, my question is, ano po nangyari dito? DPWH, Mr. Chair, bakit hindi po natutunugan na blacklisted po ito, poor and satisfactory performance, o meron pong itong mga slippage kung tawagin? Bakit nakalusot lalo na po itong sila Diskaya? Napakadaming proyekto nito, napakadaming poor and unsatisfactory performance, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa napakaganda at importanteng tanong. Yan din po ang tanong natin nung tayo po ay pumasok sa DPWH nitong nakaraang 2 linggo. At to give you a straight answer, Mr. Chairman, tingin ko po, ito pong mga CPES na ito at iba pang mga safeguards at iba pang mga dapat gawin ng ahensya ay hindi po ginagawa nitong nakaraan. That is the simple answer. In fact, Mr. President, ang nakakagulat pa po dito, hindi lang po bad performance ang hindi na-monitor at hindi na-actionan. In fact, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson, ng ating chairman, sa kanyang privilege speech. Marami pa po dito mga proyekto na hindi lang bad for performance, no performance at all. In fact, marami pong mga ghost project na on record, may mga papeles po tayo at ito nga po ang naging basehan natin sa mga kasong final natin ditong nakaraang linggo, na kahit na ang term ng kontrata, for example, 250, 300 days, lumalabas po sa mga papeles, miraculously, natapos po kuno itong mga proyektong to at nabayaran po itong ibang mga contractor dito within months. Alright. Sign po ito nitong mga ibang nandito ngayon as completed. At nabayaran po itong mga kontratang ito. So clearly po, hindi po ginagamit itong CPES at kung ano-ano pang mga dapat ginagamit ng ahensya
para i-monitor ng tama ang implementasyon ng mga proyekto. That is the straight answer po that I can give the Honorable Committee. At nakikita po natin ito hindi lamang sa mga kontrata sa Bulacan, kundi nakikita na rin po natin ito sa ibang kontrata sa iba pang lugar. Actually, Mr. Chair, sa Bulacan, sa First District, araw lang po ang binibilang eh. At nababayaran po ang contractor. And anyway, in the course of in your investigation, Mr. Chair, what are the ghost projects added to the list and substandard? Right now po, we have received more than 100 reports already in only 2 weeks of ghost or very substandard projects. And right now po, ang track po ng bagong team sa DPWH ay unang-una dahil nga po nabuo na ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure. Kami po ngayon ay in very, very close coordination sa kanila. Bawat po project na nare-report, nagbubukas po kami ng case file dito. Ini-inspection po natin either personally or yung pong mga ibang kasama natin sa team. Ngayon po kasama na po ang members at team ng ICI, lalong-lalo na po ang special advisor ngayon ng ICI na si ang mayor po ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong. So, ganun po ang ginagawa natin at kapag nagbi-build up po tayo ng kaso, kada proyekto, ini-inspect po natin, chine-check ang records at pag meron pong nakitang klarong anomalya, either ghost o napaka-substandard at napatunayan po na meron pong mga contractor na nabayaran na kahit na hindi pa tapos or non-existent ang proyekto, immediately po bumubuo na po tayo ng kaso na either ifa-file or in this case po na nabuo na po ang komite, ang komisyon, pinapasa na po natin sa komisyon. Alright, Mr. Chair. Bilisan na lamang po natin ang pagsasagot po, Mr. Chair, kasi po marami po pong nakapila at only 2 minutes and 39 seconds. Now, I understand po because you're explaining it properly. Ang tanong ko lamang po kasi, so, will you agree with me na may collusion po talaga? Yung mga dating opisyal na DPW simula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga district engineer, project engineer, nakikipagsabuatan sa mga contractor para kumita. Absolutely agree, Mr. Chairman. Alright. Ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, na marami tayong ahensya na dapat, kung ginawa ng trabaho lang ng GPBB, ginawa ng DPWH ang trabaho nila, may iwasan po ito kaagad eh. May mga stopgap measures eh. Kagaya po sa DPWH, nandyan po yung tinatawag na Bids and Awards Committee, nandyan po yung Technical Working Group, na pwedeng harangin po kaagad na, oops, may red flag pala ito. Uy, teka muna, meron pa pala ito mga substandard, meron pala ito mga ghost project, dapat di na po pinapalusot. Tama po ba? Dapat doon pa lamang po napigilan na. Tama po, Mr. Chairman. Alright, let me go to the, nandito po ba ang SIAP? May representative po ng SIAP or PCAB? PCAB. What did you do? Meron po kayong mga listahan galing po sa SIAP. I'm sure binibigyan kayo ng SIAP na listahan, sabi ng GPBB, na mga unsatisfactory, poor performance sa mga contractor. Bakit patuloy pa rin at hindi nakakansela ang lisensya? What is the reason? The list, Your Honor, is given to PDCB, the Philippine Domestic Contractors. Kindly identify yourself. I'm Pericles P. Dakay. I'm the chair of PCAB, Your Honor. Former chair? Yeah. Former. Is he the former chair? Okay. So, alam ho ninyo, under po sa Republic Act 4566, may kapangyarihan po kayo na mag-imbestiga at aksyonan ang anumang mga kontraktor o isuspende, i-revoke ang kanilang lisensya. Tama po ba yon? Yes, Your Honor. Alright. Bakit hindi nga po nasuspende, patuloy, lalo na po itong mga diskaya, nakakuha pa ng bilyon, daan-daang bilyong kontrata? What did you do? We act, Your Honor, when there is a complaint that is forwarded. So, kung wala pong complaint, hindi po kayo kikilos. Tama. Dahil walang complaint, hindi kikilos. Do meron po kayong katibayan, may report na na poor performance yung kanilang trabaho, substandard. Hindi po kayo kikilos. No, Your Honor. There was no report that was forwarded to us regarding substandard performance from... Hindi kayo binigyan ng SIAP dahil the GPBB saying na galing sa SIAP yung mga report ng substandard? Or are you lying?
No, I'm not lying, Your Honor, because... Kasasabi lang po ng GPBB kanina, nagaling sa SIAP, under kay sa SIAP, di po ba? Dapat po kayo po nag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? That's the Philippine Domestic Construction Board, Your Honor. Kaya nga po, hindi kayo binibigyan ng kopya na SIAP. No, Your Honor. Hindi kayo binibigyan. O siguro kasi busy lang din kayo sa paghahanap ng proyekto sa gobyerno. Kasi isa sa mga requirement, dapat kontraktor ang mga board member ng PICAB. Mr. Chairman, member ng PICAB. Mr. Chairman, I have, for your information, I have filed a resolution to review. We have to review this law kasi kalokohan po ito. It directly go against dito sa sinasabi nating conflict of interest, Mr. Chair. Yes, kindly wind up because you have 10 seconds left. No, that's all. That's it for me, Mr. Chair. I'll just do another round of questioning in the second round, Mr. Chair. Thank you very much, Senator Erwin Tulfo. Senator Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga. Ang ilang mga katanungan, direkta na sa mga tanong. Secretary Dizon, nabanggit ninyo, 100 ghost projects and substandard projects. Tama po ba yan? Opo, yun pa lang po ang natatanggap naming mga reports as of today. In the last 2 weeks alone. Meron na ba kayong findings? Sino-sino ang top 15 doon sa 100 mga substandard o kaya ghost projects? Ghost projects muna. Meron na po tayong mga top notcher. Opo, meron na po tayong ilang mga findings. Ito po ay ongoing ang ating case investigations. Pero ang pwede ko pong sabihin ngayon, yung pong na-file nating kaso nung nakaraang Huwebes against 26 individuals, including 20 DPWH and former DPWH personnel, as well as several contractors. No? Kasama po dun sa mga na-discover nating ghost projects, unang-una po yung binisita ng ating Pangulo mismo sa Baliwag. Ito po ay, ang contractor po dito ay Sims Construction. Meron din pong ghost project na pinilit na hinahabol kahit na last year pa po sinabi na completed na, pero na pag-alaman po natin na 3 weeks o 1 month ago lang nagsimula ulit ang trabaho para lang ipakita na merong project doon. Yun po, ito po ay sa Wawaw Builders. No? At meron din po tayong kinasuhan sa St. Timothy Construction Company. Yun po ang mga contractor na nakasuhan na po natin as of now, pero kami po ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang case build-up at pagbubuo ng kaso na nakikipagtulungan po tayo ngayon sa ICI. St. Timothy. Opo. Sino ang kontraktor ng St. Timothy? Diskaya po. I think lumabas na rin po yun dito sa mga hearings ng nakaraan. Dahil sa kanilang sumpang salaysay, sabi nila wala silang mga ghost project o wala silang mga substandard. At least yun yung sinasabi sa testimonya. So, mukhang hindi tugma dun sa findings ninyo at yung sinasabi sa sumpang salaysay ng mga diskaya. Tama po kayo. Okay. Yung sinabi nyo 20 DPWH na mga district engineer, these are 20 district engineers? Hindi po. Mr. Chairman, our first case is only limited to projects in the 1st District of Bulacan. Yung pa lang po yun. No? 20 na pong katao ang nadamay sa isang kaso pa lang sa isang district engineering office sa Bulacan. So dito sa 100 ghost projects at substandard, saang mga lugar ito? Iba-iba po, Mr. Chairman. No? Offhand? Offhand po, I can remember, meron pong mga reports tayo na nakuha sa La Union, sa Oriental Mindoro, sa Nueva Vizcaya, sa Eastern Samar, meron din pong mga ibang mga proyekto sa Mindanao. Pasensya na po, Mr. Chairman, hindi ko na po maalala sa dami, pero nakikita po natin na hindi lang po ito nakasentro sa Bulacan lang, kundi mukha pong buong bansa po ito. Mr. Chairman, may we request that the people, at least a selected number of possible how do you call it, players in La Union, Oriental Mindoro, and Nueva Vizcaya, whether government or contractors, be invited in the next hearing? Yes, we have to identify them first. Yes, thank you, Mr. Chairman. Secretary Dizon,
Ang ating pagkaalam, at ito ay nakausap natin si former Secretary Babe Singson, na ang patakaran dati para involved ang LGU at Regional Development Council ay pagka 50 million and below ang proyekto, district engineer. Pero pagka 50 million and above, kasama na ang Regional Development Council sa pagbubusisi sa mga proyekto. Tama po ba yan? Noon ha, dating patakaran. Tama po, no, ika-clarify ko lang po, no. Sa tingin ko po ang tinutukoy niyo po ay yung thresholds of authority ng district, region, etc. no. Yes. Nung pong time ni Secretary Babe Singson, ito po ay nasa 50 million pesos. Yes. Meaning po, pagka below 50 million and below, sa district po yan. Above 50 million sa region na po yan. Ito po ngayon ay itinaas. At ngayon po ay naka-threshold na po sa 150 million sa district. Pero nung panahon na yun, 50 lang po. At pag sinabing Regional Development Council, sino ang involved dyan sa pagbubusisi? Well, ang magpapa-bid out at ang magi-implement po kapag above 50 million nung panahon po ni Secretary Singson ay regional office na po ng DPWH, hindi na po ang distrito. Pero ngayon po, tumaas na po ang mga thresholds na yun. Yes, pero hindi ba pag regional office, saan ang dating involved, saan ang involvement dati ng mga probinsya, ng mga local governments? Meron ba? Sa aking pagkakaalam po na Mr. Chairman, dati po kailangan po ng acceptance ng local government unit ang mga proyekto. Ito na rin po ay pinoint out ng ating Pangulo nung siya ay bumisita sa Baguio at nakipag-usap po siya kay Mayor Benji Magalong. However po, nagulat na lang po ang Pangulo na tinanggal na po yun. Sino nagtanggal nun? Inaalam ko pa po kung kaninong termino sa DPWH tinanggal. If you will allow me po, I will get back to the committee on that para po ma-establish natin kung anong date ito tinanggal para malaman po natin kung sino po ang secretary nung panahon na yan. Sandali lamang, Raymond. Babalikan natin mga bigan ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Oras, alas 9:35. Kung araw, malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuyang, mga ating, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyo mga magulang ng N+ Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Balikan natin mahibigan ang ating live coverage sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Take it away, Raymond. The other day, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me dun sa nutrition program. And in that hearing, it only costs 3 billion pesos to increase our feeding program for 3 million severely wasted children. I mean, put that into context, para sa 3 million na severely wasted and wasted children, para ma-increase yung kanilang feeding program from 120 to 150 days, sa totoo lang kulang pa nga po yun eh. It will only cost an additional 3 billion. And we're talking about trillions, possibly trillion na nanakaw sa atin. So that is why this investigation is really important, Mr. Secretary. Kailan po nyo ipapublish yung listahan ng inyong investigation? No? Earlier you said it's ongoing. Palagi ko po mahalaga sa taong bayan na malaman nating lahat kailan ba to mapapublish, kailan ba to matatapos? Opo,
yung pong tanong kung kailan matatapos, mahirap pong sagutin yan dahil napakarami po at tuloy-tuloy pa rin po ang pag-re-report sa amin. No? Kung kailan po mapapublish, sisimulan na po namin ito. Siguro bigyan nyo lang po kami ng mga ilang linggo, kahit 1 o 2 linggo. Gusto ho namin magbuo ng isang transparency portal similar po sa ginawa ng ating Pangulo sa isumbong mo sa Pangulo website. Ganon din po kasimple para po ma-publish na ho natin unang-una yung mga reported at kung ano po ang mga iba't ibang aksyon na ginagawa ng DPWH ngayon para mapanagot ang mga dapat managot. So you will have an initial list already in a week or 2? Opo. Okay, and that will grow as the investigation goes on? Opo, padagdag lang po ng padagdag yan. Ano pong ilalabas natin? Yung ghost at yung substandard? Opo. Uunahin po natin ang priority, syempre yung ghost at kasama din po yung mga substandard na nakikita din po natin. Mr. Secretary, when does substandard become criminal? That's a very interesting question, Mr. Chairman. No? Hindi po ako abogado. No? Pero sa pagkakaintindi ko, kapag ang isang proyekto, halimbawa, no, isang classroom, halimbawa, meron naman pong binibigay na pagkakataon ang isang contractor para isaayos no ang isang proyekto, no. So hindi naman po ibig sabihin siguro na lahat ng initially ay substandard criminal agad. Pero pagka po talagang grabe po, no, ang pagkakagawa, halimbawa po dinadaya po ang bakal. At dahil po doon, kagaya po nung nakita natin sa Oriental Mindoro, no, kung saan ang contractor doon po ay St. Timothy Elite at SunWest Corporation. Dahil po sa napaka-substandard na gawa, dahil sa kulang ang bakal, isang ulan lang po, ngayong July, na-wash out na po yung ginawa. May I suggest? So, tingin ko po, yon criminal po yon. Yes, may I suggest, Secretary? With the permission about Senator Bam, from the non-lawyer Secretary of DPWH to a non-lawyer Chairman, I would like to venture a guess. Malversation pwede kasi kung nag-certify sila through falsification, nag-falsify sila sa pag-certify na kompleto pero substandard, pwedeng kasuhan ng malversation. Tama po yun. Through falsification. Thank you. At yun po ang isa sa mga kaso, Mr. Chairman, na final natin nung nakaraang linggo. Mr. Secretary, may I also suggest that we be clear kung ano yung standards natin. Tama po. Oo, because we really want to get to the bottom of this, no. Malinaw dapat siya. So in a few weeks lalabas yung listahan, malalaman natin sino yung ghost, sino yung severely, I'll just use that broadly, severely substandard. Ilalabas po ninyo kung anong lugar, sino yung contractor. Pati rin po yung proponent, ilalabas po ninyo. Pati po yung mga DPWH personnel na involved dun sa mga proyektong yan, ilalabas po namin. Okay, Chairman, and how? Just a quick suggestion, very quick. With the permission of Senator Bam, Senator Kiko, Secretary, yung mga information na yun, pwede ba ninyo i-upload online? That is the plan po. Gagawa po tayo ng DPWH Transparency Portal para po makita po ng mga kababayan natin ano po ang nangyari sa mga proyektong to. And we will try to be as detailed as possible without naman po compromising the case that will be filed against these people eventually. Okay, question, Mr. Secretary. So once you've published, how long before cases are actually filed? You're just publishing your investigation. Wala pa yan mga kasong nakafile talaga ng DOJ, right? Have you coordinated with them kung gaano katagal bago mag-file ng kaso? Opo, sa ngayon po ang aming track ay kami po mismo ang nagfa-file ng kaso with the Office of the Ombudsman. Nag-file na po tayo last week at meron pa po tayong mga ginagawang mga kaso ngayon. Pero ngayon po, medyo mag-iiba po ng konti ang proseso dahil po naitayo na at working na po ang ating ICI. Kaya po ngayon, ang aming pong agreement with the Commission ay yung pong mga makukuha naming mga ebidensya, ito po ay ipapasa po natin sa ating special advisor at sa Commission po mismo para po sila po ang magfa-file ng mga kaso. Wait, so are you filing the cases or is the ICI filing the cases? From now on po, ang ICI na po ang magfa-file. Because you've already filed before the ICI was constituted. Opo. Is that correct?
Tama po. Okay, so lahat ng ebidensya, lahat ng laman ng inyong investigation will go to the ICI. You'll be publishing it para malaman ng publiko. At the same time, pupunta siya sa ICI, then the ICI will be in charge with filing with the Ombudsman or whatever court, no? Tama po, Mr. Chairman. All right. Meron akong another topic, Mr. Secretary. Do you, in your estimation, meron bang bid rigging na nangyari? Absolutely, Mr. Chairman. Absolutely. Hindi Okay. hindi po mangyayari ito kung wala pong kung malinis po at transparent ang proseso ng procurement at either the district levels or the regional levels. Mr. Chairman. Okay, Secretary, hindi po mangyayari ito. if bid rigging, in your estimation, bid rigging nangyari, at tingin naman ng mga tao nangyari nga naman yung bid rigging, sa Philippine Competition Act, meron pong mga provision po dyan tsaka penalties for bid rigging. No? At yung penalty po dyan is 100 to 250 million pesos per offense. So I'm raising this because importante sa taong bayan, hindi lang na may makulong, hindi lang na lahat ng involved ay makulong, pero mabalik rin yung pera. And this could possibly be a way for us to get that money back. No? Kasuhan natin through the Philippine Competition Act, the PCC can motu proprio also do an investigation. Pwedeng kasuhan ng bid rigging yung mga contractors, i-fine sila ng hundreds of millions of pesos, baka sa dami ng offense, umabot pa yun ng billion, at makuha natin yung perang kinuha nila sa bayan. No? So may I make that suggestion? Because so far, hindi pa napag-uusapan yung bid rigging dito sa mga offenses na nangyari. And just to state, no, it was the Chancellor of MSU who is a competition expert who mentioned this to our office the other day. So isa pa po yung posibleng idagdag na ofensa dito po sa mga nangyari. And if the offenses, umabot ka ng billions, baka may chance nga po tayong mabalik nga yung perang yan at mapilitan po yung mga involved na magbenta ng kanilang mga ari-arian, magbenta ng mga assets para makuha po natin itong nawalang pera. Mr. Secretary. Mr. Chairman, I absolutely agree po. In fact, yung dun sa big rigging po, tatlo po yung kasong final namin last week. No? Violations of the Anti-Graft Corrupt and Practices Act, malversation through falsification of public documents, and pangatlo po, violations of the Government Procurement Act. Kasama na po dyan ang bid rigging. There are other penalties in the Philippine Competition Act. I absolutely agree po. And if you ask my opinion po, lahat po ng pwede nating ibatong kaso sa kanila, dapat gawin po natin para hindi lang po mapanagot pero maibalik po ang pera ng taong bayan. Thank you, Mr. Secretary. Senator Bam, kindly wind up. You have 16 seconds. You're done. Next in line is the Senate President, Senator Soto. Mr. President. Babalikan natin ang Senate hearing. Magandang umaga po. Nako talaga, exciting po ang ating coverage sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, andito pa yung lingkod Dayo Makalma sa DZRH at may exciting akong balita para sa inyo. Ngayong 50th anniversary ng may mega millionaire promo may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant cash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DZRH, itago po ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionaire Promo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025 per DOH FDI CFRR permit number 1573 series of 2024. Oras, Sister L. 9:53. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time. Because the wife has already said. Again, the chair asks, what is the pleasure of the members? I-contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I seconded, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I-contempt, Mr. Chair. Move, Mr. Chair. I want Mr. Chair? file him in contempt.
for lying. Kasi okay. Mr. Chair, quickly lang. Ganito na muna, no? Ipasyokos na muna natin. Just to adhere to due process, the chair will advise the members to just issue a shokos order. And if not satisfactorily given or explained, then we will just cite her in contempt. Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, if I may, maybe we can ask Mr. Diskaya why he should not be cited in contempt. Your Honor. No, but the subject of this motion is Mrs. Diskaya. So, and she's not here. Mr. Chairman. Who are we citing in contempt of the committee? The one who is lying, Mr. Chairman. Mr. Diskaya. Yes. So, please explain. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Opo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Yes, Senator Ontiveros. Lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Diskaya kung bakit hindi nyo po siya dapat i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. So, lalo siya pong nalulunod sa baha nung mga mali-maling sagot po niya, Mr. Chair. Mr. Chair, may we go back to the original motion, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chair, ito lang sa akin simple lang. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Mr. Diskaya. And then pangalawa, mag-asawa sila, imposible hindi niya alam, hindi sila nag-uusap tungkol doon sa health conditions ng silang dalawang magkasama. Very clear for me na tulad nga sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito, ginagawa tayong parang mga bata rito. There's a motion to cite in contempt of the committee, Mr. Diskaya. Any objection? Mr. Chair. Yes, Senator Marcoleta. Na-override na po ba yung proposal nyo na shokos muna? O... No, he has already explained. Because he's the subject of the contempt citation, or the motion at least, no? So we can rule on that. To be consistent, Mr. Chair, i-cite na rin natin for contempt si Yusek Cabral at saka si Secretary Remulla. Wala rin sila rin. They're not here, so they will be issued shokos orders. But in the case of Mr. Diskaya, he's already here, he's already explained, and it's up to the members of the committee to decide whether or not satisfactory yung kanyang explanation. But yes, we will issue shokos orders to the persons mentioned by the Honorable Marcoleta. Pero mamaya, Mr. Chair, meron akong mga katanungan sa kanya na makukontempt talaga to. Kahit anong mangyari before the end of this hearing, meron ng pending motion. He will be cited. We'll rule on that. Sinisiguro ko makukontempt ito mamaya, Mr. Chair. Well, kung hindi tayo makukontempt dito sa pagsinungaling niya dahil dun sa kanya misis, dito may hawak ng mga dokumento na makukontempt tong taon to at the end of the day. The Senate President is recognized. Yes, okay. I think your pending motion is not to cite him in contempt. It doesn't necessarily mean that we will be deciding on what to do with him after that. It's just merely citing in contempt for lying. So we'll take it at that at this point, and perhaps discuss later on what the decision of the committee is. But in the meantime, I'm giving up my 3 minutes to Senator Rizal. Point of inquiry. Senate President. Point of inquiry, Mr. Chairman. I would like to clarify with Senator Marcoleta if he raised an objection, because I didn't quite get it. No, I'm not raising any objection. Thank you, Senator Point Marcoleta. of inquiry. So let's rule first on the motion, pending motion, before anybody else talks. No. So there's no objection. So, Mr. Diskaya, you are cited in contempt of this committee. Point of inquiry, Mr. Chairman. Yes, Senator Bam. Mr. Chairman, what is the penalty for not following a subpoena? Because as far as I know, Mr. Chairman, some of the resource speakers here are under subpoena. Pwede po bang magbigay lang ng excuse letter kahit nakasubpoena po kayo? Well, it depends on the committee. The committee decides on that as a collegial body. May I know
I know that the contractors are under subpoena. Are the DPWH and the others also under subpoena, Mr. Chairman? Just to clarify, sino po ba yung nakasubpoena dito? Director General, can you address the question raised by Senator Bam? Mr. President, Mr. Chairman, before he is recognized, just Senator Pangilinan is recognized. Just to respond to the question, if they have been subpoenaed and they have not appeared, then they will be asked to explain why they should not be cited either in contempt or that they be that a warrant of arrest be issued for them to be compelled to attend. That's the process now that we are observing. Hindi ko naintindihan masyado. No, if they have been subpoenaed and they fail to appear, then they are given the opportunity to explain why they should not be either cited. And it is up to the body to decide whether the explanation is valid or not. That is correct. That is correct. That is correct. So there's a pending motion. No. The chair has already ruled on the motion. So you're hereby cited in contempt of the committee, Mr. Diskaya. All right. So, Mr. Chair. Senator De La Rosa. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Since the motion was already acted upon by the chairman, another motion coming from this humble representation that if Mrs. Diskaya was subpoenaed and he failed to be present here today with a very, very lame excuse, can this humble representation move for the citing in contempt of Mrs. Diskaya? She's not here, so we'll issue a show cause order first. Show cause order. Thank you, Mr. Chair. Thank you. So, Mr. Chairman, according to the Secretary of the committee, the contractors named were subpoenaed, no? But the officials were not. They were merely invited. You know ba? All were invited. All were invited. Because none has been absent yet. But we issued a subpoena. Sige. Please say it to the microphone. No. We issued, your committee issued a subpoena to Tecum to address to Pacifico Diskaya about the ledger that he was talking about in one of his testimony. Now he has sent a letter saying that while he may be here, he cannot comply because he still has to read those and he has to consult a lawyer about how to dispose of that so-called ledger. Let us proceed. No, Senator Ontiveros, you have 5 or 8 minutes. Actually, you have 7 minutes and 25 seconds. 25 ba? Tama ba? O, 25. Tama. Salamat, Mr. Chair. But before my time starts ticking, just to follow up, kung pinapresent kay Mr. Diskaya yung ledger niya, and he said that kailangan niya magkonsulta sa abogado, I think he has legal counsel here. Maybe he should answer to the committee, but hindi pa niya ipinipresenta yung ledger na hiningi ng committee, Mr. Chair. Mr. Diskaya? Your Honor, I invoke my right po against self-incrimination po. Yan po yung advice po sa akin ng lawyer ko. Go ahead, Senator Ontiveros. You may proceed. Yes, Mr. Just Chair. on that point, because iba yung, with the permission of the chairman, very quickly lang, because iba yung sinabi niya dun sa explanation niya, ngayon nag-invoke